the night. Wanna dance to the light. Hello po mga kabayan, mga kalingap, mga ka-adventure po, mga supporters nila Intoy at saka Nika. Kumusta na po kayo? Quick reaction lang po tayo ngayon. Dito po tayo sa Kalingap community, of course, sa isang Kalingap partner kay Kuya Jason, kung kilala niyo siya as Mr. Bentiboy. 5 araw na ho sa ngayon ang nakalipas. Hindi ko kasi natapos kahapon eh. So makikita nyo sa aking thumbnail, 4 na araw pa lang ho yun. Kinuha ko yun para mas madali nyo pong ma-search, suportahan natin si Kuya Jason. So ano po yung nangyari? Dahil sa bayanihan, nailigtas po yung bahay at buhay ng kapamilya ni Kuya Jason. Yung nanay po niya, binuhat po ito palabas. Ano ba yung nangyari? So, panoorin na muna natin. Meron po akong short clip. Shoutout sa iyo, Kuya Jason, Mr. Bentiboy Vlog. Permission po, kumuha po ako ng resibo para host doon sa nangyari na time na nasunugan ang bahay kung saan nakatira ang iyong nanay at saka yung mga kapamilya pa ni Kuya Jason sa other side ng room. So, ito po yun. Ma, bakit nasunog yung kabilang kwarto? Naangatan ng kandila. Ma, bakit nagkasunog sa inyo? Nagkaradab daw baga yung mga tao nagpunta dito? Pero na ako. Tapos, Kaya lang, binuhat na ako ni Brian Paul. Tinawid na ako sa Pabulaw. Taasan ng apoy. mataas na yung apoy. May nagpuntang bumbero. Wala. Diyan ang ginawa lang ng mga tambay. Mga nag-iirin naman mga nagtulungan. Ay, tulong kasi nandyan man ang tubig, Mabuti na lang at may ilog, Nagano sila, naglinya-linya. Naganoan sila. Buti na po laban isa agad yung apoy. Mabuti nga agad na maraming tao. Pero grabe ang karadab ng rep, Malakas na, bago na namin nalaman, malakas na. Malakas na, nagkabila na dito. Buti na lang hard-deflex yung kisame. Ay, hindi. Plywood, Private lang yun. Kaya Buti hindi dito nadamay. mabutik na, mapunta pa lang. Sabi ko wala ka na kami na room. Nawalan ka na ng asawa, mawawalan ka pang bahay, ma? Di nakatulog na kasi ako, naalala ko. Bakit ako paluwas ni Brian Paul palawas? Tulog ka nung binuhat ka? Tulog ako tulog pa lang. Tulog ka? Akala mo na nanaginip ka? Kala ko sabi, bakit ang pagkasabi ko? Bakit Buhat ka? buhat ako ni Brian Paul? Pala, pagdating ko doon sa malayo, nakita ko ang laki ng apoy. Sabi nung maliit na bata, sabi daw, sinadya daw yung magsunog. Awang ko tulog yan. Tulog? Tulog man. Alas 9 pa yan. Sinadya daw. Ano sabi ni Rose? Bakit nasunog? Ay, seros nila yun. Na natin, nang hina natin. Ano yung matay? Si Vanessa na sa labas naging tabang sa mga tao na tulong kayo. Tulungan niyo kami. So yun, mga kalingap, yung nanay ni Kuya Jason, ayaw nga dun sa kanya, ipatulog na siya. Wala siyang kamalay-malay na yung katabi niyang kwarto, naglalagablab na pala ng apoy. So binuhat siya, itinawid, kasi meron pong doon parang sapa, para mapapunta doon kila sa nanay, sa bahay ng nanay ni Kuya Jason. So maraming salamat doon sa mga nagbayanihan, mga kapitbahay na nagtulungan para maapula yung apoy. Wala nga daw dumating na bumbero. So sa last part po, ipapakita ko sa inyo din another short clip kung ano yung itsura sa labas at saka yung nung nangyari doon sa loob ng kwarto na yon. Mabuti nga kamo lang kisame. Diretso sang hiyero ba? Hindi masyadong naglagablab. Kumbaga naagapan kasi semento naman yung mga pader. So may mga nasunog lang ng mga gamit, may mga damit. So yun ang doon. At least walang tao. Kasi gabi na mga bata nga daw tulog na. Nailigtas kasi nagtulungan, bayanihan. Malapit yung ilog doon. Siguro yung ginawa ng mga tao, yung yung pasahan ng tubig. Kaya thankful. Mabuti na lang talaga na nailigtas. So, yun ang tawag dito, kagandahan pag marunong kang makisama. Tapos, yung mga tao talaga nagtutulungan. Naku,
kung siguro, kasi makikita nyo kunti lang yung bahay doon eh. Kunti lang sila. Pero katabi ng kalsada. Kaya lang, gabi nangyari ang sunog. Sabi nga ni Kuya Jason, nakaligtas kayo sa bagyo, dito naman sa apoy. So, ang dahilan daw ng sunog na yun, yung kandila, naiwan. So, ano po yung aral natin dito? Mga kalingap, yan, mga kababayan. Pag gagamit mo ng kandila, siguraduhin na maganda, hindi siya magkukos ng sunog. Kasi ako, tatakot din ako sa mga ganyan kandila, lampara. So, siguro the best nun, kailangan, maliban sa pinaglagyan mo, nakalagay siya sa garapon. Usually, yung iba na bigas nga inilalagay pero dapat meron pa rin sa labas, merong another container na mayroong tubig. Di ba? Or bahala, basta gawing ligtas ang pagkakalagay. Hindi natin alam kung saan nakatusok yung kandila. Then, syempre, natunaw o kaya natumba. So, mag-iingat po tayo, lalo na pag brown out. Safe pa rin talaga kung may solar, no? Kaya lang, syempre, may kamahalan. Hindi tayo basta-basta makakapag-provide ng ganun. Lalo na yung iba. Diyan sa malayo sa syudad. Yan. Karamihan talaga ang ginagamit lang para kandila. Yung kasi pinakamadali yung kandila. Pero meron akong mga nakikita ngayon na para maging ligtas ba, sa isang garapon, naglalagay sila ng yung foil, yung silver, pinapasok sa loob. Tapos, nilalagyan ng tubig. Then, sa ibabaw, may kunting mantika, oil. Kahit the used oil, pwede. Tapos, yung mitsa ng kandila, yung tali, yun ang ginagamit nila na, ano bang tawag sa amin? Kasi, pabilo. Tapos, sisindihan. Yung iba naman, yung cotton buds. So, nakalutang siya doon sa oil na may tubig ang ilalim. So, yung reflection ng liwanag, ang silver ang makakatulong. Ba? So, ayun, nagpasalamat doon si Kuya Jason dahil nga natulungan ng mga kapitbahay, ang kanyang nanay, tapos yung kanyang mga kapatid yata katabi doon, mga hipag, nandoon may mga bata. At least ligtas sila. Ayaw kasi sumama ng nanay ni Kuya Jason doon sa kanya. Mas gusto niya talaga dyan na lang. So, yun lang yung sa akin. Mag-iingat po, lahat, pag brown out. At thank you, Lord. Hindi ko alam kung napanood ba yun ng ating mga kasamahan dyan, mga kalingap, no? Sabi nga nila, ipaalam kila Kuya Bal, ipaalam kila Kalingap Rab. Sana matulungan yung nanay nila ni Kuya Jason siguro. Paanong tulong ang pwedeng gawin doon? Mabigyan ng solar. Tapos yung room, maayos. Parang tatanggalin din siguro ang bubong nun. Kasi, din yung kahoy, nasigaan din ba? Kita naman yung doon, nangitim sa loob. May mga damit na nakasampay. So yun, shoutout po sa inyong lahat. Support po natin. And happy birthday ngayon na. Ang birthday ni Kuya Bal. Ayan, wala kaming regalo, Kuya Bal. Pasensya na. Hanggang greetings na lang and prayer na always ka in good health kasi marami pang nangangailangan ng tulong. Humihingi ng tulong, mga nandyan sa lugar ninyo. Mapabahayan sila. And also support natin sila Ate Edna. Ayan, Ate Edna Vlogs, Kalingap Project, Tapia Matubang, mga Kalingap Partners, Kalingap Reactors, mga karepa, kasamahan ko sa grupo. Shoutout po sa inyo, support ho natin. And also, ayan yung mga bagong pasok po sa aking munting kubo. Salamat sa inyo and welcome. Thank you po sa supportan niyo. Mga ka-adventure sa galing Kilanikan, Intoy, salamat sa suporta ninyo. And good morning kay Ma'am Susan Dairo, Nanay Sildad Belmonte, shoutout po sa iyo. Ma'am Emmy Bayugo, shoutout din po. Sila Christian, shoutout din. And sa pinsan ko, Whole Tradition, shoutout dahil mag-iingat kayo sa inyong pag-travel. And also, yung mga silent viewers na hindi ko na shoutout, maraming salamat sa pagsuporta ninyo sa akin. Sa hindi ninyo pag-skip ng ads. Thank you so much. So hanggang dito na muna. See you again sa aking mga gagawin pang reaksyon sa mga susunod na mga araw kung kailan ako mababakante. Hanggang dito na muna. Love lang po tayo. To God be the glory. Grabe yung mas malakas pa ito sa Baguio, yung sunog. Sira ngayon pati yung pintuan, no? Sunog yung bubong. Wala na, hindi nito pwede.
Palitan na din tong butat dito naglipat sa kabila. Sayang ito yung paboritong rep ni mama. Sunog. Buta na lang po at malapit din sa sapa. Kung hindi ako, madadamay lahat ng kabuuan ng bahay. Yan po mga kalingap, mga kabente, maraming salamat po sa patuloy po na suporta po ninyo. Buti na lang po at hindi na po na dama yung kabilang kwarto nila mama at yung isang kwarto lang po yung nasunog. Maraming salamat din sa mga tumulong sa pagkapula ng apoy. Yan, buti na lang po at maraming mga kapitbahay po na nagtulong kaya mabilis po na napula. Hindi na po nangihintay yung bumbero.